Hello guys, another microwave na naman po tayo ngayon. Yan po ang kanyang front at ang kanyang pangalan ng microwave. Ito naman po yung likod niya. Nandyan yung model number at service number. Yan po. At bubuksan natin yan para makita natin ang laman. Yan po, binuksan ko na yung cover nya. Tapos ito po yung magnetron nya. Yan din yung capacitor, diode. Tapos kalas na siya yung ibang wire kasi na-check ko na yan. Ang sira niyan yung magnetron, tsaka diode, tsaka capacitor din. Kasi ito pala stock na pala yan na microwave yan. Yan sa tinuturo ko dapat na dalawang yan. Kailangan may 220 yan kapag naka-on na. So try natin na i-repair yung magnetron kasi napakamahal ng magnetron yan. Yung original na magnetron pa dyan. So almost mabot ng 1.5 ang magnetron, kaya i-repair na lang natin para malis na din yung babayaran ng may-ari, yung bibigay na pambili ng piyesa, at least malis na. Yan na lang, yan guys, yung yung may sira talaga niyan sa magnetron, yung filament na yan na kulay puti. Kasi yan nagko-cause ng ground kung bakit nagkakaroon ng continuity ang chassis niya. Dahil dyan sa yan, makikita mo yung tester ko naka yan guys, naka-extend pala ako dyan. Tapos yan talaga, may reading talaga dyan. So yan ang inalis ko. Papalitan natin yan ng bago. Bago talaga ipapalit natin. Kasi dyan yan nakalagay sa yan, makikita mo yung parang may kulay ano ba yan, kulay gold brown. Basta yan na yun. Yan tayo maglalagay ng ipapalit natin na bagong filament. Ayan, ito na yun, bagong terminal na filament ang ilalagay natin. Yan, bagong bago yan. Tapos kumpleto na rin yan, may mga tornilyo na at may panglagay, may pandugtong na rin doon. So nabili natin yan sa ating kaibigan. Yan, tigkumpara ko siya. So testing natin kung wala nga ba siyang reading dyan sa kanyang maliit na bakal. Yan. So yan, wala talaga yan kasi bagong bago yan. Yan. So ito meron yan. Yan yung luma. Kasi ito wala talaga yan kasi yun yung kakabili lang natin. Yan. Ayan, malinis yan. Yung isa kasi makikita mo may bilog na, parang lumubo na siya. Tapos dyan natin yan ilalagay. Yan. So pakikita ko sa inyo guys kung paano ilagay yan. Yan, tornilyo natin yan dyan. Tapos yan, nailagay ko na siya. Yan, tapos nakatornilyo na yan. Yan. Tapos dyan mayroon na rin na nakadikit na yan dyan. Yan. Yan ginawa kong pang dugtong sa kanila. Kasi di mo naman pwedeng hinangin yan kasi sa sobrang init matatanggal. Yan. So testing natin kung okay nga ba siya, kung wala na siyang contact sa chassis niya. So yan dalawa, may reading talaga yan. Yan talaga ang may reading.
normal lang yan. Dapat walang reading na dyan sa chassis nya. Yan, wala na. Yan, wala rin sa kabila. Yan, kahit ulit-ulitin ko yan, wala na talaga yan kasi bago kasi yan. Yan. Mahirap yan kung nagbunot tayo sa isang magneton rin, pwede yun. Kaya lang ang problema kung may defect na rin, so magkakaroon din ng problema kapag ginamit na ng may-ari. So kailangan talaga lahat bago. Yan. So dapat good na good pa yung mga yan. So ibabalik ko na, ilalagay ko na siya at ilalagay ko na rin sa microwave yan. Yan. So yan, nailagay ko na yung takip nya. Yan. Tapos siyempre ilagay na natin sa taas. Yan, yan yung number nya. Yan. Yan, aalisin ko yan kasi diyan nakadikit yung magnetron diyan sa may gitna, may butas diyan. Kailangan tanggalin yan kasi nakatornilyo yan diyan. Yan. Siya na guys. Kasi lakas ang ulan dito sa amin sa Albay. Ano, yan yung tornilyohan niya. Kailangan talaga alisin yun. Tapos yung holder ng ano, alisin ko na rin muna yung sa ilaw. Yan. Ang lakas na ng ulan guys, lagi na lang na ulan dito sa amin sa Albay. Kabugso-bugso ang ulan. Yan. Yan na yung kulay itim na yan. Kunin ko na yung tornilyo niya. Tapos linisan lang na natin ng kaunti. Tapos ilagay na natin si magnetron. Yan palang tinatanggalan ko ng tornilyo. Diyan nakalagay yung ano, yung automatic switch niya. Kapag uminit, magka-cut siya. Doon yung nakalagay. Yan, yan may mga harang na yan. May mabibili tayo na ibang number parehas pero hindi pwede kasi dito yan sa may tornilyohan yan, wala, open yan. Kaya dapat same number talaga ilalagay natin na magnetron. Yan, yan na siya. So ayan pala, nagpalit pa ako niya ng mikang yan kasi sunog na rin yan. May mga parang lumot or kalawang na yan sa loob. Ayan. So yan yung pinalit natin, bagong bago yan. Bago lahat ang ilalagay natin para walang aberya. So ayan. Yan, ito na yung nabuo na natin yung whirlpool ni yung nanay ni Marvin Buluper. Na tinanong natin kung kasi nung pagpunta natin doon sa kanila, nakita natin doon, ginawa na lang nila ng ano, stock room. Stock room ba tawag dyan? Tapos tinanong natin kung papa-repair ngayon. Nag-decide yung nanay na sabi, sige kung magawan pa ng paraan, ipapa-repair. Kaya dinala namin dito sa shop. Ngayon okay na to. So kailangan na lang natin i-testing maya-maya para makita ng mga manunod natin na okay na nga siya. Kasi ito, matagal na itong stock sa kanila. Siguro nakabili na sila ng ganito na isa pa. Yung unang gawa ko ng mga nakarang
araw may video din ako na kanila din na Pullover family sa San Francisco, Torcuno, San Francisco, Manilito, Albay. Yun. Bili na sila no, nasira, inayos ko, nagawa din. Tapos ito, so stock na nila to. Ewan ko kung tingin na lang, siguro pinatingin na to sa iba nila kasi yung diode dito, may hinang na, may sulda na. Yung pagtanggal ko, yung nakita ko yung ground to capacitor. Bago mag-capacitor, may hinang na yung diode. So yun siguro na yung video. Tapos di nakuha, kaya in-stock nila. So ngayon, ang pinalitan ko pala nito, yun nga yung niremedyohan ko na lang yung yung magnetron niya kasi sobrang mahal sa online, sobrang mahal yung nito, yung magnetron, yung original na number niya, nasa aabot ni 1.5 yung magnetron pa lang. Kaya anong nangyari, ni-repair ko na lang. So may nakita naman sa video na kung paano ko ginawa yung magnetron. Tapos yun din sasabihin natin sa may-ari kasi nagbigay na yung may-ari ito ng mga pyesa. So in-estimate ko lang kasi yung unang yung unang nagawa ko sa kanila, ganun kinuha ko na pambili ng pyesa nila. So kakaiba pala to, ang pyesa pala nito mas mahal. Ngayon yun nga yung na-repair ko yung magnetron. Tapos ito yung mika nya, ito kasi kapag sira to, yung sila na lang pumuputok sa loob, ito ang dahilan. Pero ito talaga, chinik ko siya, yan, balik siya, oh. So medyo okay pa naman sana to, pero pag ganito ng mga maitim na siya, napalitan ko na to ng bago. So wala tayong nakuha nito kahit sa online, walang ganitong, maraming ganito sa online, pero iba-iba yung yung itsura niya, yung tabas niya, yung may ganito, may ganito sa gitna lang, tapos walang ganito. So ang ginawa ko, nagbili na lang ako ng buo ito, ganito, yun, no? Ganito siya kalaki, yan, ganyan siya kalaki, ang haba niya. Tapos ilat ko, tapos pwede ito pagtatlohin, ayan, no? Pwede niya pagtatlohin. Tapos yun, mag-ano ka na lang kung saan yung niya, yung may mga ayan, may ganyan, doon ka na lang tinatabas na naman yan. Tapos palit pa tayo ng capacitor niya, yun na. Tapos try na natin kung okay na nga ba talaga siya, para makita naman ni sir, para matuwa naman sa atin. Sige, try na natin. So wala naman pala to ng yung tawag dito, yung plato na nilalagyan, wala na naman. So ngayon gawa natin ng remedyo na patong na lang natin doon sa umiikot, makaya niya. Meron ako dito, so ito ilalagay natin. Meron na rin tayong paso, may laman na yan, yan. Tapos ipasok natin para umikot-ikot siya. Tapos try natin kung magiging okay at naka-plug na siya. Nakalagay tayo sa 650. So maglalagay tayo dito sa niya, mga 2. Try na natin. Yan, magana na siya. Yan. Yan, oh. May ilaw na siya. Yan doon, may ilaw na siya. Yan. Tapos kung makikita ba yung umiikot sa loob. Yan. Mamaya tingnan natin kung may umusok naman na kung sa nilagay natin, kung minute na nga ba siya o siyempre usok lang kahit konti. Konti lang kasi nilagay na lang natin dito is katulang. So yun, i-apply lang natin. Salamat pala sa
masungid na customer natin. Masungid ba? Masugid. Yan, masugid na customer natin na si Marvin Buluper, sa mga Buluper family. Salamat sa pagkakatiwala naman ng nilang unit na matagal nang kala nila hindi na magawa. So, yun, maraming salamat sa inyo. Tapos natin na lang natin kung okay na nga ba siya. Don't forget pala sa guys, sa mga please follow my Facebook page, share, and subscribe na din sa sa YouTube channel na kakaumpisa pa lang. Maraming salamat. So, lapit na siyang the moment of truth. Natin kung mainit na talaga siya. Yun, patay na. Tingnan natin. Yan. Yun o, umuusok ko. Kita ba? Kahit hindi ko na umuusok siya yung pagbukas ko. Yan. Yan, mainit siya. Yan o. Yan o. Oh, so mainit nga. Oh, yun o. Oh. Oh, di ba? Sagot na. So, mainit talaga. Mainit na siya. Hindi na siya malamig. So, nabuhay na naman yung unit nila, sir. Yan. So, yan guys, oh. Umuusok pa talaga siya, oh. Yan, umuusok pa siya. Yan. So, salamat. Hanggang sa muli. Ano ito pala, Labs? Fitness. Dalawam.